Hello! Dahil may time tayo, sagot muna tayo ng konting katanungan. So, sabi rito, from Pretty K. Asias or Pretty Kashas. Daddy Vince, nakabisa pang baby, kasanting mo kasi. So, dahil Kapampangan question, sasagot tayo ng Kapampangan. Honestly, gusto mo yun, Kapampangan daw, pero nag-honestly, para ka na ako. May nisip ko pa talaga kasi happy na ako kung nanungatin ko ngeni. Happy na ako nga duwat ng prinsesa. And nung man magkabisa ako again and nung man magkaburi ko pang metong king future, probably kailangan ng family planning kasi syempre kailangan maging responsible ka ta and equal ka ta karing bibiyata karing anak ta mo. So, nung may dagdagan la pa, ngeni, medyo mabayat na talaga. Mabayat na ita, tayo pag yung i-support. But of course, one day, syempre, bisa ko rin magka-baby boy. Pero I think it will take time pa. Kailangan pa more financially secured na, bantang abiyata mo yung pangangailangan ng anak mi. Pero sa mga Filipino or Tagalog nating mga followers, ang tanong kasi is kung gusto ko pa raw ba magkaroon ng baby. So, sabi ko, for now, hindi muna dahil marami pa tayong pinagkakagastusan. So, kapag nadagdagan pa ang ating baby, medyo mabigat na talaga. Siyempre, kailangan equal tayo sa lahat ng mga anak natin. Kaya yung kaya na lang munang yung kaya na lang muna financially, yun na muna tayo. Para responsible naman tayo and equal tayo sa mga babies. Next question. Ayan, at dahil napakarami nating comment na pinapagtambal kami ni Maring Sarah, so may tanong tayo dito. Have you fallen in love with Sarah? She's beautiful and loving and kind. Correct, she's beautiful, loving, and kind. But also at the same time, the reason why we entered this co-parenting, it's because we are both in the LGBT community. We're in part of the reason why we chose each other, it's because pareho kaming LGBT. I mean, ina-avoid kasi namin yung conflict ng relationship. Basta yung mga conflict sa relationship in the future. And also, ako personally, I have a partner and I'm happy with my partner for how many years now? We're actually turning 10 years in 1 year time. 1 year time, yeah. And I believe that Mami Sara, whoever gets to be with her, will be so lucky to have her. For our situation, happy na kami from what we have as a co-parent. Okay lang po ba sa inyo na hindi dala ni Tali and Amara yung last name mo? Hope you notice my question, TY. So, ang dami kasi nagtatanong about the last name. Nung nag-umpisa kasi kami, when we were starting our planning, nasa planning stage pa lang kami, the mothers were a couple back then and they were married. Siyempre, mag-donor ako nun. I have already come to peace. Tama ba yun? I have already came to peace or napagtanto at napagdesisyonan ko na sa sarili ko na even if hindi ko last name yung carry ng mga daughters, ng mga babies namin, I will be okay with it. Kasi going back sa purpose kong magkaanak, it's because I wanted to pass on my legacy. So on my end, grateful na ako and happy ako na sa setup namin dahil nga LGBT, nagkaroon ako ng chance magkaroon ng anak. From the beginning naman kasi nung nagkausap kami, yun na talaga, doon na kami nakaset na since sila yung nagbe-build ng family, when they got married, syempre, sila magde-decide. And since US na panganak, choice naman na nila kung ano ang gusto nilang ipangalan. And dahil nire-respeto ko yung mga mommies, so kung ano man mga decisions na ginagawa nila, sa kanila na lang yon and hindi ko na itatakel yon. Basta I'm happy with two of the princesses, kahit ano pang pangalang dala nila. I'm just grateful
to have two beautiful princesses. Yan. Next question. Paano po hatian ng expenses? Shoulder nyo po ba lahat or 50-50? Sorry for asking, pero curious lang. Well, I believe there are things na hindi lahat sinishare sa social media. But then again, rest assured, as a responsible father, we should be able to be equal and fair to both our children. Ako kasi parang pag ganitong usapan, parang tinatanong mo, magkano yung sweldo mo sa trabaho mo? So, I believe na hindi naman lahat is kailangan natin i-share sa social media and namimili din naman tayo ng gusto nating sagutin na tanong. Pero sa mga ganitong tanong, para syempre I would like to leave something for myself. Yun lang. Ang sagot ko dito is we are fair and equal to both children. So, don't you have food when you fly? Siguro dahil napapanood niya na palagi akong kumakain or gutom after flight or namimili ng pagkain. Yes, we do have food when I fly sa eroplano. Pero kasi 'di ba pagpapasok tayo ng ibang bansa, hindi tayo pwede magpasok ng any food. Part siya ng regulations ng mga country papasukan natin. So, hindi siya pwedeng sa customs. Hindi tayo makakapasok pag may mga dala tayong food na bawal. Meron naman pwede, like, tignan nyo na lang, hindi ko baka mali kasi masagot ko. Pero, in general, hindi tayo pwede magdala ng mga meat. Meat lover ako. Kaya, pag nag-arrive ako ng destination, kung saang bansa man ito, namimili na ako ng mga kakainin ko sa hotel dahil gutom na ako nun for sure. Question is, akala ko sa nababasa ko dati is close friend siya nila. Gaya na sabi ko sa post ko before, whatever you hear, whatever you see, whatever you read sa social media or sa man, if it didn't come from my social media, baka story lang na ginawa. Basta kung hindi nang galing sa akin, check your sources. Kasi ako mismo, kung minsan, na-excite ako kapag, kunwari, magbubukas ako ng YT. Tapos, Daddy Viz, ganito, ganyan. Makikita ko agad headline. Parang, yan pala yung nangyari sa amin. Ito pala yung nangyari sa amin. Kumbaga pati ako na-excite kasi may mga storya na or pinagtugping-tugping kwento sa actual na stories namin na kukuhanin sa social media namin. Although, bahala, hindi mo naman mapipigilan yun eh. Hindi mo naman sila mapipigilan and hindi ko naman sila pinipigilan. Kung gusto nilang gamitin yung content ko, it's okay. If feeling nila makakatulong sa kanila yon, then I am happy for them. Just be wary and careful on what you believe. Kasi nga, social media can make and destroy a person dahil napakadaling magtagpi-tagpi ng story dito. Tapos, yun. Basta kung hindi nanggaling sa post ko on my own personal page, nasa sayo na yun. Kasi hindi ako dahil alam ko talaga ako ng istorya. Kung minsan yung nakapapanood ko sa mga iba-ibang channel, hindi naman talaga yun nangyayari. Pero natutuwa ako kasi, saan kaya nila nakukuha information na to? Saan kaya nila nakikita to? Kaya yun. So, hindi yun nga. Sagutin ko lang, hindi kami close friends before. Naging magkaibigan lang kami because of co-parenting. So, may nagtanong sa akin kung nahihirapan daw ba akong mag-create ng content or napipressure ako sa paggawa ng content. On my end, personally, hindi. Kasi, hindi ko naman... Kung ano lang kasi yung ginagawa ko everyday, yun lang yung pinupost ko. So basically, yung pina-upload ko lang talaga, yung mga ginagawa ko sa buhay ko. Kaya, hindi ako napipressure sa pag-create ng content because I only share what I want to share. And syempre, nagli-live din ako ng personal privacy for my life at hindi ko rin naman pinupost lahat. Ang napipressure ako or di naman pressure so much, nagiging part lang siya ng yung strategic posting because sa dami ng content na nasa-shoot ko, nalilate na ako sa
hindi na same day posting, which is hindi ko talaga magagawang same day posting kasi yung editing pa lang ng bawat content matatagal yan eh. And ako lang lahat gumagawa niyan, from shooting to editing. And yung strategic posting, ibig ko sabihin is kung kailan ko sila ipopost. For example, syempre every 4th of the month, monthsary ni Tali. Every 26, monthsary ni Amara. And then monthsary namin ni John. And then in between, lumilipad kami. So, gusto ko kapag posting ko, or OC kasi ako, pag posting ko, pag monthsary ni Tali, puro Tali posting. And then puro 4 babies posting. And then kami ni John. And then Amara. And then travel. And then flying. So, ayoko yung pa-jump-jump. Kasi gusto ko may sinusundan yung mga nanonood. May sinusundan yung profile ko. Pag pinanood nila, sunod-sunod, hindi sabog-sabog yung content. Sa akin yun, Kaya doon ako medyo pinaghahandaan ko talaga. For example, today's November 1. Naka-ready na yung posting ko for the whole month. So, meron lang mga drafts na naka-ready. Ipopost ko na lang for the whole month. Kaya, yun yung mga shoot ko the previous month. Well, there are times na nag-real-time posting ako kapag may time akong mag-shoot at mag-edit at the same day. Pero madalang yun. Ayan, so tapos na tayo mag-Q&A. Tapos na ako sumagot at mag-story time. But of course, I love what I'm doing. I love inspiring people. Pero kaya ko lang nire-record to kasi gusto kong i-share na kapag content creator, vlogger, vlogger. Kapag vlogger ka, you still have to leave a piece of information for yourself, or you still have to leave a piece of you have to leave some privacy for yourself para meron ka pa ring something for yourself na paghahawakan. Yun, I always go back kasi sa purpose ko. And my purpose has always been to inspire and share kindness and positivity to the world. Kaya ako napapansin nyo, ang light lang ng mga postings ko. Hindi ako nagre-respond sa negative people. Kasi para sa akin, I know my place. Pag lang may mga hindi ako nagugustuhan na comments or that has negative implications, hindi ko sila pinapansin. Binoblock ko na lang kasi I value my peace of mind, and that's how I protect myself. Kasi importante yun Kailangan happy ka sa ginagawa mo, may peace of mind ka, and at the same time, you also protect yourself. So, yun lang. Bye!